matapang, walang preno. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Nagbato ng maaanghang na salita si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Marcos tungkol sa di umano'y paggamit ng droga at ang kontrobersyal na People's Initiative. Sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot na kapalan ng mukha mo. Sa Senado, sa kapareho at sumunod pang mga buwan, si Senator Amy ang nangyay. Ang pakiram sa PI, ang pakiram sa PI, ang pakiram sa PI. Siya ang unang nagtawag ng pansin. Siya ang unang nagtanong. Para kanino ba talaga ang PNA? Marso 2024, sa kabila ng pamayan sa harap ng sambayanan, narinig natin si Pangulong Marcos. Matatag, matapang. The International Criminal Court has no jurisdiction over the Philippines as we remain to have a working judicial system and law enforcement mechanisms. Walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Sa sabong, nagpagpag siya ng balahibo. Ang hindi natin alam, paghupang ng alikabok ay nagsimula ng ilatag ang plano para muling sumali sa ICC. Kaya pagtungtong ng Mayo, tahimik ngunit mabilis ang galaw. Isinumite ng DOJ ang legal brief para sa posibleng pag-aresto kay FPRRD. Isang pagkapansil na walang nakapansin. Hunyo, pumutok ang balita. Nagbitaw si VP Sara bilang DepEd Secretary. Tendered my resignation as Secretary of Education effective July 19, 2024. Isang babae ng tapang ngunit walang nagawa dahil sa likod ng tama. Agosto, sinigawa ang unang Quadcom hearing laban kay FPRRD habang inuusig ng COA ang confidential funds TV. Ang hindi natin alam, sa gitna ng lahat ng ito, itinalaga na ni PBBM si Marcos Lacanilaw bilang Special Envoy ng Transnational Crimes na siyang magsusuko kay FPRRD. At maluwag na rin pinapasok ng bansa ang mga tiga-ICC ng Oktubre. Walang bahid ng pagtutol, walang balak na ipagtanggol ang kapwa Pilipino. Nobyembre, nag-iba na ang ihip ng hangin. Matatag, matapang, walang bahid ng pag-aalinlangan. Narinig muli natin si Pangulong Marcos, ngunit iba na ang sinabi. Yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang dun sa mga ICC. Para tagunan ang galawan, pinaingay ang impeachment complaints laban kay VP Sara. The Office of the Secretary General will transmit the two impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte. Kahit pa nagkaroon ng INC rally noong Disyembre, naidigin pa rin ang impeachment sa Kongreso. Planado na rin ang pagpirma ng questionable 2025 budget kahit bat-bat ng Pangunawa. Enero 25, 2025, sinimulan na ang Oplan Duties o Operation Pursuit, ang lihim na operasyon para bulihin si Duterte. Pagsampa ng Pebrero, nag-apply ng arrest warrant ang ICC prosecutor. Isang tahimik na pag-uusig habang tayo'y pinaiikot ng mga rally at press release. Marso, muling nilinlang ang bayan. Humingi daw ng 60-day extension ang DOJ para sa EJT report noong Marso 6. Pero ang totoo, nakabinbin na ang arrest warrant mula sa ICC chamber Marso 7 hanggang 10. Ang hindi natin alam, Marso 11, 2025, sa kanyang pagbalik sa Pilipinas, hindi pa man bumababa ng eroplano si FPRRD, isinagawa na ang pag-aresto. Maingay ang paligid, magulo, pero ang dating Pangulo ay nanatiling kalmado. Isinakay siya papuntang The Hague, alas 11 ng gabi. Kasama sa eroplano si Marcos Lacanilaw, ang nagkanulo, ang nagsuko. Pero kanino ang sisi? Sa mga utusan o sa nag-utos? Managot ang dapat managot, nakalatag na. It's a request to the Philippine government from Interpol enforce the arrest warrant. And we have commitments to them. Ayaw nila ipagpatuloy ang pag-iimbestiga. Maliwanag na ang buong administrasyon na ito mula sa pinakataas hanggang sa galamay.
nagplano. Ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort, Secretary Chudoro, Secretary Anwar Mutulu, and the President. Nagsakatuparan. Kayo mga Nagkagulo. Tayong magawa. Wala tayong magawa dahil mismo ang gobyerno. Nagtakpanan. Mamili ka. Kapag warrantless arrest, edi may period. Kapag may warrant, walang period. I'm being cautioned by the DOJ, ma'am, that it may be subjudicial ready to discuss that because of the habeas corpus pending in the Supreme Court. Ngunit lumabas ang buong katotohanan. Ganito pala ang bagong Pilipinas. Hindi man lang natin alam. Tahimik ang pagtataksil. There was no red notice and what was issued was merely a diffusion. Tahimik ang pagwasak. Paliwanag mong maigi, representative ka ba ng Pilipinas or representative ng Interpol? Pipili ka lang. Ay, represent ko po ang Interpol and CB Manila. So mali itong papel na to. Harapan ang pagtalikod. Okay, so that's where we are so far. At mahirap hindian ang sinasabi sa video yan na may isang malawakang plano na may kinalaman sa politika at sa 2028. Yun. Hello. Po. Ma'am, how's your relationship with the President? Nakapag-usap na po kayo? No, I haven't seen him in ages. I'm sure he's not happy about what's happening. I'm certainly miserable about these developments. Sinasabi yung plano ng gobyerno, pinlano ito, politically motivated. You think PBBM allowed this po? Hindi ko alam, inako ni SOJ Boying Remulla na siya nagtutos. Ngayon hindi ko alam kasi sa isang banda, masasabing alter ego ang bawat membro ng kabinete. Sa ibang banda naman, kusang ginawa ni Secretary of Justice. May pinaimbestigahan kayo sa Office of the Ombudsman, so i-furnish niyo sila ng copy ng findings ninyo, ma'am? Yes, definitely. Papadala natin doon. Dahil, as we know, this is only in aid of legislation at may mga legislation na rin kami naiisip hinggil sa mga usaping ito. Kailangan i-forward na namin sa iba't ibang korte. Itong findings ninyo, official na to, so no more hearings. Hindi ko pa alam. Ang tawag ko nga further findings because I'm not certain that we can close this. There are also allegations that, first of all, several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. So, alam natin na si VP Sara ay nandun sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, no? Doon sa mga pinangalanan. Ngunit, ilang araw na kalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Where did you get this information, ma'am? Nasusunod si VP Sara na arestuhin? Uso naman ng chismis ngayon. Chismis rin po. Not yet. A few incredible sources, but nevertheless, we have to pay heed. And let me make it clear, I will oppose that warrant with everything I have. Foremost, the administration has said time and time again through the President himself that the ICC has no jurisdiction in the Philippines. Therefore, any warrant of arrest by the ICC cannot be enforced in this country for lack of jurisdiction. It is nothing, that warrant from the ICC, but a mere scrap of paper. Walang bale yun.
In addition, there's no basis for the Philippine government to cooperate with the Interpol in enforcing an ICC warrant. The mere fact that a void warrant is transmitted through Interpol does not make it less void, does not make it valid. At ikatlo, as the hearings have established, the circumstances surrounding the investigations of the ICC in this country, the incidents leading to the issuance of these ICC warrants, and the enforcement of such warrants are politically motivated and really are in violation of Article 3 of the Constitution of the Interpol itself, which prohibits the Interpol from participating in any intervention or activity of a political character. Ma'am, sabi niyo, you will do everything para harangin sakaling magkaroon na rin ng arrest warrant laban kay BP Sara. Ano bang action ang gagawin niyo? Wala tayong balak na isuko ang soberanya ng Pilipinas at ibaliwala ang ating husgado. So hindi baka maireklamo kayo ng obstruction of justice just in case? Hindi ko po alam. So ano mga action ang gagawin niyo, ma'am, para harangin sakali? Iniisip pa kung anong kailangan gawin dahil tulad nga ng sinabi ko, haka-haka pa lamang ito. Ngunit sa nakita natin sa mga nakaraang 2 taon, itong mga haka-haka, duda, suspetsa, madalas nagiging totoo. So may mga preparation na rin si BP Sara dyan sa chismis na natanggap niyo? Marahil po. Pero yung warrant na paparating para kay Senator Bato and other former police officials, credible na po yung source ko doon, ma'am? Parang, kasi maliwanag yung listahan, pero at andun siya sa sumunod na listahan ng ICC, di ba? Andun siya sa warrant, kaya't inaakala namin na yun na ang susunod. Pero hanggang ngayon, wala naman inilalabas at nagbago ang ihip ng hangin at ang balita ay si BP Sara. Part ng diversionary tactic yung paglabas ng issue ng supposed paid trolls ng Chinese Embassy in Manila. Are you now saying that Senator Tolentino and the committee niya po were used po for this propaganda by the administration? Ay hindi ko naman gawain bumatikos ng kapwa senador, pero ang alam ko may utos talaga sa admin media na i-divert at mag-squid tactics ng bonggang-bongga, i-divert sa iba't ibang balita tulad ng mga sagupaan, yung fake news nga na tinake over na, yung kung ano-anong mga isla at islet, tapos yung balita ng 20 pesos rice, sinabay-sabay para ilayo sa tunay na problema. But as a sitting senator po, kayo po ba hindi kayo nababahala if there's some truth to it na although sa widespread speculation na even before pa na gumagamit yung China ng machinery, ng propaganda machinery regarding the WPS? Naku naman, sigurado tayo meron. Walang pagkakaila, walang duda na meron silang makinarya para dyan. Meron din ang mga Amerikano, meron din yung iba't ibang mga malalaking bansa. Marami talagang nakikialam. Next time po. Ma'am, how do you feel about people saying na hindi maganda na kayo po kinampehan nyo yung mga Dutertes, yung kalaban ng kapatid nyo, more than dun sa kadugo nyo po si President Marcos? How do you feel about that? Masamang-masama ang loob ko, ngunit ang aking lamang, kailanman hindi kami nag-away ng aking kapatid. Yung mga amuyong sa palasyo, yung mga larian, yung mga lulong, ayun, sila po ang ating kaaway. At hindi ko naman kinakampihan ang isang panig laban sa isa. Ang pinapanigan ko lamang ay ang soberanya ng Pilipinas na isinusuko natin. Nakakahiya naman itong ginagawa natin na. Ma'am, sino daw yung lulong? Abangan po ninyo. Abangan po ninyo. Pero hindi ba in a way para baka ma-destabilize yung leadership mismo ng kapatid niyo dito sa mga nagiging findings at mga statements niyo against people around him?
Hindi ko pinalabanan ng sinuman, binabasa ko lang ang lumabas sa katibayan mula sa hearing. Wala akong magagawa kung litaw ng litaw ang katotohanan. So, okay lang kung medyo makadestabilize ito sa leadership ni... Wala tayong pagnanais mag-destabilize sa Pilipinas. Marami na tayong problema. Ngunit ang katotohanan ay kinakailangan mangibabaw sa lahat. Alas na lang po. Ma'am, may balita na parang may intention na ang manalo ay mga pro-China and then kapag nanalo, ipapa-repeal yung batas about yung maritime zone. Wala akong alam kung tungkol dyan. Ako ay tanging pro-Pilipino. Ipaglalaban ko ang ating bansa tulad ng ginawa ng tatay ko sa sino man at anumang dambuhalang kapangyarihan. Sen, good morning. Do you think yung pagsasampa ng reklamo sa ombudsman could help deter kung ano man yung susunod na plano ng ICC para magdalawang isip yung mga nagpatupad ng una kay dating Pangulo? Sana po. Sana po. Inaasahan ko po. Kailan po kaya yung Tignan natin kung ano magagawa. Ito lang yung mula sa amin sa findings, ito ang lumilitaw at saka si Justice Ascona, sabi niya may labag talaga sa ating saligang batas, sa ating mga batas na pinaiiral at kinakailangan managot yung naglabag. Ma'am, balikan ko lang yung warrant. ICC warrant to, ma'am, narinig niyo para kay VP Sara. When is this coming out? Chismis nga lang kaya walang name and date. Yung further findings yung approval po ng committee members. Yes, hindi to committee report hindi ako kukunwari na committee report to. We are not in session, we're in recess. So, wala pa talagang committee report na masasabi. Kaya lang, sa daming nagtatanong, sa marami na nagsubaybay sa oras-oras na hearing, pakiramdam ko, obligado ako magsaad ng findings along the way. Kasi nga hindi matapos-tapos at hinahadlangan ng todo-todo. Doon may binabanggit din po na yung Republic Act 9851 where it says na yung pag-present sa local court ng isang individual who is facing an allegation of crimes against humanity, hindi na kailangan. The government, although the term used was may surrender yung individual niya. Do you think it's enough dun sa nangyari kay former president? Sa bagay na yan, sa palagay ko, ang Senado kasama ng Kongreso maaring magbago ng batas at liwanagan yung Article 17 noong 9861 kasi hindi maliwanag doon parang natanggal sa proseso ng pagpipinal. Nakita ko yun. Maliwanag yung surrender, maliwanag yung yung extradition. Maliwanag na yung surrender ay para sa dayuhan lamang. Pero doon sa final version mukhang na-edit, kaya maaari natin tignan yan dahil ang purpose ng investigation sa Senado ay talagang in aid of legislation. Isa na yon na kinakailangan tignan. Isa pa yung extradition law na inakda ng tatay ko. Ang tagal-tagal na nun. Marahil kinakailangan tignan na rin natin yan dahil hindi na pakay sa mga problema ngayon yung ibang provision doon. Since it's not yet amended yung binagit niya po na Section 17, that's still existing. Hindi po ba enough to justify what happened during yung March 11 arrest? Kapag hindi maliwanag ang isang bagay, binabalikan yung debate sa Senado, yung transcript at saka yung contextual analysis ng mga pahayag ng ipinasa, rinipaso yan. At maliwanag dun sa original na talagang yung surrender ay para sa dayuhan lamang. Kung bakit na iwaglit at naiwan yun at may nilagay na mga pag-aamyenda sina Senator Subiri, sina Senator Gordon noong panahon na yun,
hindi ko alam kung nakalimutan lamang o sa pagmamadali, hindi na isaayos ng maigi. Pero yan naman ang trabaho talaga ng mambabatas. Tignan at isaayos, iklaro ang mga hindi masyadong maliwanag. Pareact lang dito. Yung kay Pangulong Marcos po, tsaka VP Sara na trust and performance rating. Kay Pangulo po, 60% trust, 59% performance, pero 80% a decline po since nung fourth quarter ng bansa. Habang kay VP po, tumaas po siya ng 9 percentage point. Comment on it. Pasensya, pero hindi na ako nagbabasa ng survey. Kaya hindi ako up to date dyan. Ang nararamdaman ko, ang pagpuot, ang ginanakit, at ang galit ng mga Bisaya. Galing po ako sa Cebu, mamaya pupunta ako sa Davao. Alam na alam ko ang pakiramdam nila. Ngayon, kung ganito rin ito sa Luzon, ramdam ko sa Manila, hindi ugali ng Pilipino ang pang-aape sa matanda na may sakit. Hindi natin gawain yan. Yun yung dahilan bakit bumaba yung survey ni Pangulo. Hindi ko alam. Tulad ng sinabi ko, napakaraming survey ngayon na kung tutuusin, kinakailangan na siguro i-supervise, i-control ng COMELEC kasi grabe na ang mindsetting, brainwashing, and laying the predicate, ika nga. Thank you so much. I have a longer report of 26 pages. I think it's available. We also have USBs of the Tagalog statement, as well as the graphic version of the timeline. And I can also provide that video that we received. What I read, ay yung Tagalog. Opo, nandito. Okay lang. O sige. Pero may soft copy ba kayo? Hindi ko alam. Meron daw. O, nariyan na daw sa inyo. Okay. Salamat. Dahil